Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Good morning po. Ngayon po ay 6 ng September 6, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:34 ng umaga, 6:34 ng umaga. Birnis po at magandang panahon. Nais ko lang po mag-vlog patungkol po dito sa hindi ako sang-ayon dito sa sinasabi ni Engineer Tuto Kausing. Actually, pangalawa na ito sa hindi ako sang-ayon. Hindi ko lang maalala kung ano yung diniscuss ko na rin dito, bakit hindi ako sang-ayon dun sa una niyang pahayag. Ngayon, ito kasi, ang sinasabi niya ay yung ginagawa ni General Torre ay mali o delikado na baka kasuhan siya sa hinaharap. Yan po ang sinasabi niya. Ay isinasaad niya po yung batas, mga kababayan, mga minamahal. Opo, batas po. Kasi nga ang kanya ay, ang pinag-usapan po ay yung legal ba o hindi ay ang sabi niya ay hindi legal yan. Ngayon ay kukontrahin ko po yan. Opo, gagamitin ko po ang Biblia. Opo. Hindi ito pananaw ko o sarili kong pananaw, hindi po. Ito ay galing po sa Biblia. Ang title ko po ngayon, mga kababayan, mga minamahal, ay bakit hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Engineer Tuto Kausing na mali ang ginagawa ni General Torre. Ayan po. Yun nga ang pananaw niya o ang sinasabi niya o ang opinion niya ay dapat hindi gawin ni General Torre yun o lumalabag na si General Torre sa batas. Ayan po. Ay okay naman yan, di ba? Okay naman yan. Ang ibig kong sabihin ay kung pag-uusapan lang ay mayroon din talaga, kahit na sinong tao, mayroong opinion o may pananaw, may mga reason kasi yan Opo. Na maganda kung nai-reason out o nasasabi niya ang dahilan. Opo. Ay yun naman kasi iba, walang dahilan mayroon silang opinion pero hindi nila maipaliwanag. Opo. At yun ang lumalabas na kaya hindi nila maipaliwanag ng maigi o hindi nila maipaglaban ay dahil lumalabas po na sila ay bayaran. Ayan po pero ako ay naniniwala ako na yun ang conviction talaga ni Engineer Tuto Kausing na iba naman sa conviction ko. At yan po ang tatalakayin ko ngayon pero bago ang lahat ay nais ko munang batiin itong second batch po ng ating mga supporter. Ito po sila si Pussycat, si Doris May, salamat po sa inyong lahat. Si Antonino, si Ronel, si Ebe Compio, si Joey Valenzuela, third pangatlo, user NB, Parot, Pabs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabiel, Andre Senario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali. Salamat po sa inyong lahat. Julie Antan, Jose Labier Niabot, Andy Gimpaw, User GH,
R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mera Midayna, Rafael Aquilato, Mayit Hensio, Dio Ianong, Bilya Lagueño, Mr. Yang Toy, Emilita Roa, Monica Dongsao, Richard Jamora, User KH, User XQ, Nelson Nocop, Salvacion Akisar, Senaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junior Rojas, Hael Villarreal, Rose Jack Normi, Arnel Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Coco Gued, Orly Nunez, Estrella Rumbano, Arian Mendoza, Nieves Olaveres, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, at saka si Manuel Diwa. Kahapon pala, may nag-comment na kababayan ko sa akin. Gumamit siya ng salita namin sa Sambales. Kaya yung title doon sa kwan ay yung si kwan nung pangatlong araw pa yun, at nagpapasalamat ako doon sa comment niya kasi sumasang-ayon sa akin Opo, yung title ko doon ay Kibuloy, bakit hindi nag-asawa? Yung po ang title ko, ay sumagot siya 2 beses. Pero alam ko na kababayan ko siya. Opo, hindi kababaryo, pero kababayan, nagkakaintindihan kami ng salita. At salamat po. Salamat po, At ako po ay hindi nahihiya na may kababayan ako na makarinig ng aking sinasabi. Pero hindi ko sinasabi sa aking mga kababayan na nagbablog ako. Hindi ko sinasabi. Bahala sila kung madiscover nila. Total, ang sinasabi ko naman ay hindi naman sariling akin Yung Biblia po ang ginagamit ko po Opo. Aywan ko lang kung kilala niya ako o hindi. Pero palagay ko bata sa akin Opo. Tinignan ko yung kanya, yung YouTube channel niya ay wala naman nakapost, kaya hindi ko siya makilala. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating subaybayan at suportahan po si Michael Apacible Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CJ Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro at saka si Kawalde Carbonell. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan, at nakikita ko po na yung pakay nila ay para po sa ikabubuti ng bayan. Ayan po at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Bakit hindi ako sang-ayon sa sinasabi ni Engineer Toto Kausing na mali ang ginagawa ni General Torre? Opo. Alam nyo po, kung ang pag-uusapan ay legality o yung loophole, ay talagang kanyan marami po na susuotan yan o maraming i-consider dyan. Kaya halos lahat po yan ay hindi masosolve. At sa katunayan nga po ay si Jesus Christ ay ang isang kaso niya ay
siya ay nagpagaling ng bulag sa araw ng Sabado. Kaya ang lupol, sabi nung mga Pariseo. Kung siya kanya ay talagang totoong tao ng Diyos yan, ay bakit lalabag siya sa batas? Ayun po. Pero sinagutan naman niya, ano ba kanya ang mas righteous o ano ba kanya ang mas maganda? Ang magpagaling ng bulag sa Sabado o yun nga, walang gagawin? O, di ba? Yun ang sagot niya eh. Ano sa palagay niyo kanya ang mas righteous? O, hindi nila masagot, hindi ba? O, wala kang gagawin sa araw ng Sabado o magpagaling ka ng bulag na 4 years ng bulag from birth kasi eh. Ayan po kaya nga hindi lahat po ng legal ay uubra yan. Hindi po. At sa katunayan nga ay naiiba yung interpretation eh. Sa kahabaan na ng translation o mga pangyayari, yung unang command sa kanila, remember the Sabbath to be holy. Yun lang ang sabi eh. Remember the Sabbath to be holy. Or siguro ay make the Sabbath to be holy. Ay pagdating naman dito sa mga tao na ngayon ay yung mga Pariseo ay huwag magtrabaho ng Sabado. Ayun na, hindi ba? Kasi nga ini-interpret nila ay bakit bumagsak ang ating kaharian. Na nung kaharian ni King David at saka ni King Solomon, superpower sila. Na namayagpag sila almost 100 years. Ay bakit or mahigit ay bakit nung mga nagkawatak-watak na sila at nilusob sila ng Babylonia, ginawa silang alipin. Hanggang nung mga Roman soldier na. Iyon ang nakita nila na dahilan. Baka tayo nagtatrabaho ng Sabado, sabi nila. Kaya tayo pinagalitan. Kaya yun ang ginawa nila. Remember the Sabbath to be holy, ay pinalitan nila na wala na magtatrabaho ng Sabado. Ayun po. Kaya pagdating kay Jesus Christ ay nagpagaling siya ng Sabado o gumagamot siya ng Sabado, ay anong ba kanya ang righteous? Wala kang gagawin sa Sabado o magpagaling ka ng sakit sa Sabado. Ayan po paunang salita ko lang po yan na hindi ganun ang Sa katunayan nga ay naipako si Jesus Christ kasi ang interpretation nila ay mali yung ginagawa ni Jesus Christ eh. Pero ang hindi nila alam, si Jesus Christ is the righteousness of God. Absolute po yan. Wala nang iba. Yung mga ginawa niya, yung dinemonstrate niya, yung pinakita niya, ay righteousness of God po yan. Kaya hindi pwedeng gagamitin mo ang batas para, mali yung ginagawa ni Jesus Christ. Hindi po. Mas mataas po ang righteousness. Kisa dyan sa yung sabihin natin na susunod sa batas. Mas mataas po. At yan ang ipapaliwanag ko. Pero ito alam ko, nagamit ko na ito 1 Corinthians 10 verse 23. Ang sabi po ni Paul dito, kasi nga ang usapin sa batas ay ano ba ang legal, ito ba ang legal, o yan ba ay illegal. Wala pong katapusan yan eh. Wala po. At ito na nga, ay si Paul siguro ay medyo diniritsa na niya dito, all things are lawful for me, but not all things are helpful. Sabi niya. Sa ibang translation, but not all things are beneficial. Ayan po. All things are lawful for me, but not all things edify o build up. Ang ibig sabihin niyan ay nakaka-construct o nakakatulong o build up yung kaharian siguro ng Diyos. Yan o build up yung mga status ng mga tao. Ayan po. O ang
build up sa ikabubuti ng mga tao. Ayan po yan ang sinabi niya. Hindi ba? So, kung ano yung helpful, kung ano yung beneficial, o kung ano yung maka-build up, yun po ang kwan natin, ang susundin natin. Hindi yung ano yung legal. Sa pagkaintindi ko po pero kayo na po ang mag-interpret yan. Total, naandyan naman po, nababasa nyo naman po. Yan po ang ating resibo, hindi ba? Nababasa nyo, i-interpret nyo. Hindi kailangan na dahil lawful yan pero hindi helpful o hindi beneficial ay gagawin yan. Hindi ganoon Yung Romans, ito summary lang po ito itong Romans 3 verse 20 hanggang 24. Summary po lang po ito at babasahin ko lang po Ang ibig pong sabihin ng Romans 3 verse 20 hanggang 24 shows us that following the law can never make us righteous no matter how hard we try. Yan po ang ibig sabihin yan. Ulitin ko lang po shows us that following the law can never make us righteous no matter how hard we try. The law can only show us how imperfect we are and how much we need a Savior. We are made right only through our faith in Jesus Christ, who died in our place on the cross. Ayan po, ang ibig sabihin ng Romans 3, verse 20 hanggang 24. Pero bibigyan ko lang po ang emphasis, we can never be made righteous by following the law, no matter how hard we try. Yan po, kahit na, sige na, sundin na natin yan, kung ano yung pinag-uutos na yan, hindi ka pa rin righteous sa mata ng Diyos. Sundin mo na, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang magsisinungaling. Sundin mo na lahat yan. Sundin mo na lahat yan. Huwag kang mag-testify sa hindi totoo. Sundin mo na lahat yan. Pero hindi ka pa rin magiging righteous sa harapan ng Diyos. Kasi ang katotohanan dyan, mayroon ka pa rin malalabag na isang bagay Opo. Kaya hindi ka magiging righteous. Ayan po Pero ang iba kasi ay gusto nila na sundin lahat daw ang batas. Pero ang problema dyan ay ang batas po nagagamit pang oppress. At yan ang ginawa nila po kay Dilima. Example lang po yan ang ginawa nila kay Dilima. Naipakulong nila. Kasi drug lord yan drug lord ba yan? Ay ikulong yan. Walang bail yan. Hindi ba? Naipakulong nila si Dilima ng halos 7 taon. Ayan po Pero ito, Romans 3 ay talagang dito puspusan na tinalakay ni Paul yan. At kung suriin nyo po ang Biblia, iisa po ang sinasabi ng Biblia na tayo hindi maliligtas sa pamamagitan ng batas. Hindi po, kung hindi doon sa faith. Yan parati ang kwan. Nagkakamali nga ang tao na gusto nila sundin ang batas Gusto nila i-implement ang batas. Pero sinagot na po yan ni Jesus Christ. Kayo, kanya mga Pariseyo kayo, mga hipokrito kayo mga hipokrito. At dyan sa nagalit, dyan sa mga taong hipokrito, na dinadagdagan pa nga nila ang batas ang sabi ni Jesus Christ, you put heavy load on the shoulders of the people, but you yourself do not lift a finger. Hindi ba? Yun ang sinabi niya
Dinadagdagan nila eh. Hindi ba? At saan po yan? Ayan lang nga, dyan sa mga kwan na yan. Yung mga legality na yan. O yung mga subsection. O wala namang ibinigay ang Diyos na maghugas ng kamay, hindi ba? Bago kakain. Pero binigyan ng mga parisyo na bago kakain ay maghugas ng kamay. Batas na nila yun. Batas na nila ay wala pong masama kung hygienic ka, kung cleanliness, hindi ba? Pero ay dinadagdagan nga ang batas eh. Ayan lang nga. Kaya nga pwedeng magsabi talaga na ay hindi legal yan. Ay illegal na yan kasi nga doon sa dagdag eh. Pero ang pinakamabigat talaga yung 10 Commandments, yung huwag kang papatay. Nanggagahasa ba? Ay yun ang pag-usapan hindi yang kung mga subsection na lang, hindi po ako attorney, pero naiintindihan ko po itong sinasabi sa Biblia. The purpose of the law sa Galatians 3, verse 23 hanggang 25, the purpose of the law po is to bring us to righteousness. Yan po ang purpose lang ng batas. Ngayon, tatanungin ko po kayo, ano po ang mas mabigat o ano ang mas counted sa Panginoon? Yung righteousness ba o yung batas? Remember the purpose lang babasahin ko na nga before the faith comes, we are held in custody under the law, locked up until faith should be revealed. Ayan po ang sinasabi diyan sa Galatian. Tayo ay nasa ilalim ng isang batas bago pumasok yung faith. Yung faith kasi ay nai-reveal na sa pamamagitan ni Jesus Christ. Yung ginawa niya, perfecto po yun. Yun po ang righteousness ng Diyos. At yun ang dapat na sundin natin. At masusunod lang natin yan kung alam natin yun. O kaya may paniniwala tayo. May faith tayo. Kung wala kang paniniwala, kung wala kang narinig, wala eh. At doon ka maliligtas. Ituloy ko lang po so the law became our guardian or our tutor to lead us to Christ. Dito kasi to lead us to Christ. Pero si Kristo po ay righteousness of God. Opo. So the law became our guardian or tutor or schoolmaster to bring us to righteousness. O dito, to bring us to Christ or to lead us to Christ. Mas mahalaga po yun, yung maatin natin ang righteousness. At si Jesus Christ, sinabi naman niya, seek first the kingdom of God and His righteousness. And all, hindi ba? And all these things will be added unto you. Yun ang sinabi ni Jesus Christ. May sinabi ba siya na sundin nyo itong lahat ng batas na ito? Wala. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Yung righteousness po ng God ang titingnan natin yun ang aalamin natin. Itong batas na ito, tutor lang ito. Tutor lang o guidelines lang yan. Na alam natin ang mga guidelines na pwedeng tanggalin yan pag nakuha mo na o naatin mo na. Kaya nga ang nakasulat dito, until, hindi ba? Until faith should be revealed. Naipakilala na yung faith. Ayan nga si Jesus Christ nga 25, now the faith has come, we are no longer under a guardian. Totoo po yan. Hindi nyo alam yan kasi hindi nyo na-experience Ako, na-experience ko yan. Hindi ko na kailangan yung batas na yan kasi nga may nagga-guide na sa akin, yung Holy Spirit. Nagnanakaw ba ako? Nangangalo niya ba ako? Hindi na
Kasi nga mayroon na akong yung guidance ng Holy Spirit. Oh. Ganun po 'yan. We are no longer under a guardian. Ngayon, kung gusto nyong ipatupad pa yung mga batas na yan, yung mga subsection na yan, yung mga legality na yan, okay naman, wala namang problema yan eh. Pero sinasabi ko lang po sa inyo kung ano yung naranasan ko, ano yung sinasabi ng Biblia. We are no longer under a guardian once the faith has been established. Ayan po. At yung pong tao na may faith, hindi na po gagawa yan ng kasalanan na pwede niyang ikamatay. Hindi na po. Pwede makagawa pa ng kasalanan yan yung mga minor. Opo. Pero yung papatay siya ng tao, mangangalon niya siya, o magtestify siya na ikabibilanggo ng isang tao, ay hindi gagawin yan. 2 Corinthians 5 verse 21 po. For He made Him who knew no sin to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Him. Yan po ano. Ginawa niya. Sino po ang gumawa? Yung Diyos. Ginawa niya yung isang tao, si Jesus Christ, na walang kasalanan, na kasalanan. Ayun po, yung tao na walang kasalanan ay ginawa niyang kasalanan para sa atin. That we might become the righteousness of God. Ayan po ano. Yung blemish niya, yung wala siyang kasalanan eh, hindi ba? Napunta sa atin at yun naman mga kasalanan natin ay napunta sa Kanya. Kaya nga siya ipinako eh. Oh. Kung papaano yan ay yan, wisdom of God yan. Hindi na natin alam yan. Sa ordinaryong tao, hindi na maipaliwanag yan. Kung papaano yung mga kasalanan natin ay pwedeng mapunta kay Jesus Christ. Yung naniniwala lang sa Kanya, yung may faith sa Kanya. Pero kung wala kang faith, kung wala kang alam sa kwento patungkol sa buhay niya, o hindi mo alam ang mga panukala niya, o anong gagawin niya sa future, wala kang faith. Pag wala kang faith, hindi ka kasama doon. Doon sa magiging righteousness of God. Opo. Ulitin ko lang po yung righteousness ng God po ay si Jesus Christ. Ngayon, yun ang ipaparti niya sa atin. At yun namang kasalanan natin, nadikit sa Kanya nung siya ay ipinako doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga tumalikod sa Kanya ang Ama eh. Nung gabi, bago siya ipako, sabi niya sa mga disipulo niya, you will be scattered, sabi niya, you will all be scattered, each to its own home. You will leave me alone, sabi niya, but I am not alone because the Father is with me. Sinigurado niya yan. The Father is with me. Pero pagdating doon sa krus ng Kalbaryo, ang sabi niya, my God, why have you forsaken me? Ang sabi niya, bakit mo ako pinabayaan? Pero tinawag niya na Diyos kasi nga ay ordinaryong tao lang siya noon eh. Kaya Diyos ang tawag niya. Oh, pero nung naglilitsure siya nung gabi, ang tawag niya ay my Father. You will leave me alone, but I am not alone because the Father is with me. Sabi niya. Ay nung nakapako na siya, hindi na niya naramdaman. Kasi si Jesus Christ, wala namang namutawi sa kanyang labi na kasinungalingan o deceit eh. Wala eh. Naramdaman niya eh. Na iniwan siya ng kanyang ama. Ay bakit siya iniwan? Ay yung he was counted as a transgressor. 3 silang ipinako, ay kabilang siya doon sa makasalanan, hindi ba? Kasi nga, nadikit sa kanya yung mga kasalanan ng tao. Opo. At yan po ay wala namang legality dyan. Bakit nangyari yun? Wala eh. Kaya nga itong legality na ito, wala ito. Wala yan. Hindi ka maliligtas sa pamamagitan ng legality. Hindi po.
Sige, sundin mo na lahat ang 10 utos. Pero alam ko hindi mo masusunod. Pero ipagpalagay na natin sa buong daigdig, ikaw ang makasunod, hindi ka pa rin righteous sa paningin ng Diyos. Ayan po ang nilalakad ko po dito. Romans 1:17, for the gospel reveals the righteousness of God that comes by faith from start to finish, just as it is written, the just shall live by faith. Ayan po, noon pa yan sinabi sa book ni Habakuk. Sa Old Testament, sinabi na yan, the just shall live by faith. Kasi noong mga panahon na yan, ay si Habakuk po ay propeta yan eh. Panginoon, sabi niya, akala ko ba ikaw ang pinakamakapangyarihan, sabi niya, sa lahat. Ay bakit ang dami ng mga corrupt people, corrupt officials na umaasinso sila? Yun ang sabi ni Habakuk. Ay anong ginagawa mo? Ay ang dami ng umaasinso ng mga corrupt. Ay sabi ng Panginoon sa kanya, ay kahit sabihin ko sa iyo kanya, hindi ka maniniwala o hindi mo tatanggapin, sabi niya. Hindi mo tatanggapin, sabi niya, kahit sabihin ko sa iyo ang plano ko. Sabi ng Panginoon kay Habakuk. Piniprepara ko ang mga Babylonians na palalakasin ko sila para susugudin kayo at magiging kayong alipin. Yun ang sabi, na estranghero yan sa inyo at yung mga kabayo nila, dinescribe po yung kabayo ng mga Babylonians, mabilis pa sa agila. Yun ang description mabilis pa sa agila. Ay simple, kayang gawin niya ng Panginoon kaya natalo sila. Hindi ba? Natalo sila sa gira, naging alipin sila. Ayan nga si Daniel, naging yan, alipin yan. Dinala sa Babylonia, pero trinin. At nung nalaman ni Habakuk yan, ay, tika muna Panginoon, Panginoon na mahabagin, sabi niya wag naman sana. Tinawag na niya ngayon na Panginoon na mga habagin. Kaya ito, nasabi niya, the righteous shall live by faith. Diyan nag-umpisa yan. Doon kay Habakuk. Ayan po Ngayon, babalikan lang natin ang kwan. Ano po ang nilalaban ni Engineer Tuto Kausing? Ay kailangan daw legal lahat. Ay, tika muna. Nasa Biblia po si Jesus Christ na ipako dahil akala nila ay masama yung ginagawa. Nagpagaling siya ng bulag sa araw ng Sabado. Ngayon, ang sabi ng mga Pariseo, kung ito kanya sa Diyos ito, hindi sasalangsang ito sa yung huwag magtrabaho ng Sabado. Sinagot sila ng bulag. Anong sabi ng bulag? Ever since the world began, sabi niya, ever since the world began, I do not heard, sabi niya, a man born blind, sabi niya, na nakakita. Wala pa, sabi niya, wala pa nakasulat, wala akong narinig. Pero kung ang taong ito kanya ay hindi maka-Diyos, ay paano niya gagawin yan sa akin, sabi niya, na makakita ako na ako ay isang bulag. Ang sabi niya, pinagalitan siya ng mga Pariseo, ikaw kanya alak ka sa pagkakasala. Ikaw na anak sa kasi nga noon, ang paniwala nila kung ikaw ay pinanganak na bulag, ulumpo, o may sakit, ay ikaw ay pinanganak sa kasalanan. Di ba? Ayan po, ikaw kanya pinanganak ka sa kasalanan Bakit mo kami lilitsuran dito? Sabi ng mga Pariseo, lumayas ka. Pinalayas nila, hindi ba? Pero tama yung sinabi ng tao na bulag. Wala pa akong narinig, sabi niya. Na ang bulag na pinanganak ay nakakita. Wala pa. Ngayon lang, siya nga lang Ayun, at dahil doon ay na-threaten yung mga posisyon ng mga Pariseo. Kaya pinapatay nila. Ayan po At palagay ko naman ay naintindihan natin na
Ang batas lang po, yung sinasabi nila na this is legal, this is legal, this is legal, ay guidelines lang po yan para ma-obtain natin ang righteousness. Pero manhik ko po sa inyo, ang righteousness po ay iisa lang yan, yung absolute na nanggagaling po sa Panginoon. Kasi maaring righteous ka sa akala mo lang, pero hindi papasa sa pamantayan po ng Panginoon. Ayan po ang sinasabi ko dito, na yun po ang hanapin natin, ang righteousness. What is right? What is proper to do? O what is beneficial? Yung una ko what is beneficial and what is constructive. Ayan po, constructive na makagawa tayo o mapasama tayo sa kaharian ng Diyos. Ayan po. O sige po, at hanggang dito na lang po at pinapanalangin ko po bago ako mag-umpisa, mga kababayan, mga minamahal, ay sana yung nakikinig sa akin ay makakuha po ng idea na nanggagaling sa Panginoon po. At muli ay isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga kababayan, mga minamahal. Good morning po sa inyo, hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami.